So magandang araw sa ating lahat, at in this video ay continue po natin itong part 3. So meron po tayong part 2 nito. Kung hindi po pa napapanood, mas maganda po na panoorin mo po yun. So ngayon sa part 3 natin pag-uusapan ay nagdagdag po tayo ng relay timer, tsaka yung mga paglalagyan ng mga switch, yung mga utility box, at meron din tayong DIN-rail kasi ilalagay po natin siya dito sa ating konting altaran or kahoy. So itong mga ano natin, yung mga ilaw natin ay ilalagay po natin dito. So iayos po natin siya. Itong ano natin, iayos natin, ilalagay natin dito sa utility box. And then sa purpose po nitong relay timer natin, maliban sa switch po natin, ito ay manual lang po. Kung mamatay man po yung ilaw tsaka bumalik agad, ay hindi po siya mag-automatic ng mag-open. So itong purpose ng timer natin ay if in case man na mawalan po ng ilaw, ay siya po kusang bubukas. So magbibilang lang po siya. So ngayon ayusin po natin yung pagkakalagay nitong mga gamit natin. So alisin po muna natin to, tsaka ilalagay po natin dito. So pamagitan ng ating DIN-rail, ang DIN-rail po natin ay ito po. So dito natin siya ilalagay, at ilalagay po natin itong contactor at ating timer. So ganyan lang po siya. So hindi naman ganoon. Tapos papasok mo muna siya dito, tapos ididiin mo. Ayan. So ganyan lang po yung pagpasok niyan. So ngayon tanggalin po muna natin. Atake mo na to. Okay. Ayan. So ngayon meron tayong mga bolts dito. Mga bolt na gagamitin para mapa-edit natin siya. Na dito natin siya ilalagay. So mas maganda yung igilid muna natin ito dito. Ayan, igilid na lang natin ganyan. So ayan. So ayan, screw na natin. So pati itong DIN-rail natin ay yan din natin para hindi magkatanggal. So iayos lang po natin. So ayan, nakabit na po natin. So ikabit po natin itong timer natin, dito lang po natin ilagay. Ayan, ulitin ko, ganito lang yung paglagay. Ilalagay mo muna dito, sasabit mo dito, idiin mo. Ayan, so ganoon din dito. Ganoon din dito, idiin mo lang dito. So ayan, unplug lang po siya. So ganyan lang po yung kakalagay niya. So ngayon iayos pa natin. So
So ilalagay po natin dito yung ating mga light, indicator light, saka switch. Yung switch, so yung stop at start. Meron po akong type dito, takpan po natin ito kasi sa kanila tayo mag-ano. Ayan. So, tanggalin po muna natin itong terminal dito. Kakabit po natin dito. So, ngayon tinanggal po natin yung mga pilot light at mga switch or push button. So, ilalagay po natin ito sa ating utility box. So, unahin natin yung stop. Yung stop natin. Yan, normally close. Lagay po natin dito. So, yan. Kasunod ay itong ating push button, normally open. So ngayon, wag po kayong mag-alala dahil tinanggal po natin yung mga indicator light or push button, dahil babalikan naman po natin yung schematic diagram kung paano natin siya i-connect. So in this case, tinanggal lang po muna natin para di tayo mahirapan. Ayan. So nakabit na po natin yung stop and start. So ngayon ang indicator naman yung pilot yellow. Kasunod ay itong ating pilot green. Ipasok din natin. So ayan, nalagay na po natin dito sa ating utility box at ayan po siya. So ito yung stop natin, ito yung start natin, at ito yung pilot light natin at saka pilot green natin. So ito yung unang mag-iilaw pag sinaksak na po natin, nag-trigger na po itong ating contactor, ay iilaw po itong pilot green natin. So ngayon, bago natin ito lagyan ng mga wires, ay mag-drawing po muna tayo. So pagilitan muna to. So magdo-drawing tayo kung paano ikabit itong ating timer relay.
ayan, ganito po yung process ng pagtakbo ng ating timer. So ito po yung ating timer. Ito po. Ito 8 pins po siya. So ngayon, itong L1 at L2, pagpasok ng kuryente dito po dadaan. So dito po dumaan ng auxiliary normally close. Pagkatapos, magbibilang po itong ating timer. So kapag natapos na po itong magbilang, ay itong normally close na timer ay magiging normally. So, yan po. So, ganito lang po yung takbo ng ating timer. So, yung ating manual start push button ay natapik na po natin dun sa ating part 1 or part 2. So, kung hindi nyo pa po yung napapanood, ay mas maganda na panoorin nyo po muna yun. Tsaka, kung gusto mong ating topic ngayon, please paki-like naman po at paki-subscribe itong ating channel. So ngayon, wiringan na po natin itong ating timer. At saka sundan na rin po natin kasi yung mga wires po dito sa ating project ay pinagtatanggal po natin kasi nahihirapan tayong ilagay po dito sa ating utility box. So sundan lang po natin itong ating schematic diagram. So ayan, saan natin nilalagay ito? Dito. Ayan. Dito. Yan. So ayan. Yan, kita na ba? Yan, so yan, kita na. So ngayon, itong mga push button start and stop ay lalagyan po natin ng wire. So itong start natin, stop, connect po dito sa L1. So itong stop terminal natin ay connect siya sa L1. So yung L1 natin dito po. Dito lang po natin connect sa L1. So ayan. Lagay na po natin sa ating L1. So ang sumunod naman sa pangalawang terminal ng push button start ay papunta ng start. So pumunta ng push button start. So connect po tayo. So ito maikli lang. Connect na po tayo dito sa isang terminal. So ayusin po natin. Ayan. Ayan. So itong terminal dito, kumonek po dito sa terminal ng start. So meron pa siya rin iba dito. So isa, dalawa. So dapat dalawang wire ang ikukunik natin dito sa isang terminal ng start. So ayan, dito naman po sa ating isang terminal ng push button normally open start ay dito lang po. Dito din siya kumunik pumunta ng A1. So meron din siyang dalawang wire. So ngayon connect po natin dito sa ating terminal normally open itong tatlong wire po natin. So ayun, nakonect na po guys. So mga par, nakonect na po natin mga par. So
Yung isa papuntang A1. So papuntang A1 ito po. So ito lagay natin sa A1. So lagay natin sa A1. So sa A1. So ito po yung A1. Ito po yung A1. Ayan, A1 po yan. Kita ba? So A1. Yan po ay coil ng contactor. So ayan, na-connect na po natin. So dito na po tayo sa E2. So hanggang E2 daw kukonect natin sa ating L2. Connect po natin sa ating L2. So ayan, meron na pa pala dito. So mula sa A2 connect po tayo sa L2. So ayan po. So ito po 'yun. So ito po 'yun. So ngayon natapos na po tayo dito sa ating diagram, sa ating wiring. So dito naman po tayo sa auxiliary normally open. So ito po 'yon. Yung isang wire dito kukunin po natin dito. Kukunin po natin sa auxiliary normally open. Bali po isang terminal na normally open at isang terminal din na normally open papunta ng push button start. So ayan, dito po tayo kumuha. Connect po natin dito sa ating normally open 13 14. Ayan. So dito lang po kumagkay dito yung ano natin timer dito lang po sa normally open. So ito lang po yung normally open po natin. Tanggalin po muna natin to. Ayan, to socket po. Tanggalin din po natin yung socket. Ayan. Since normally open, kukunik lang po tayo sa normally open dito po.
meron po tayong multi-tester dito. So ayan, pakita po natin. So yung normally open po natin dito sa isang terminal at sa taas, normally open po yan. So yung normal close natin ay ito po. So kita nyo po itong ating multi-tester. So normal close po yan. Yan po ay number 1 at saka number 5. So ito po yun. Meron naman po siya dito. So meron siya ditong number 1 at saka number 9 ay normally open, at 5 at 9 ay normally close. So dito naman po sa kabila is 4 at saka 12 is naka normally close, at saka yung 8 at saka 12 ay normally close, normally open. So dito po natin i-connect. So sa socket na to, may mga number siya, hindi po kayo malilito kasi mayroon po ditong number. Tsaka ito lang po yung susundin ninyo na diagram. So ito po yun. Yan. So magko-connect tayo based dito sa ating schematic diagram, ay meron po siya dito po kumonekta sa ating normally open. So yung normally open po natin ay nasa 9 at saka 5. So connect po tayo sa 9 at saka 5. So dito po kumonect po siya sa 9. Yan, kumonect na po tayo dito sa isa. Sa isa naman po pumunta dito sa ating normally open. So ito. So yung isang wire dito sa ating start ay pumunta ng normally open timer. So dito siya sa number 5. Ayan, na-connect na po natin. So mula dito i-connect po natin sa normally close o normally open. Yan, natapos na tayo sa timer. Ngayon sa timer natin dito na naman po. So dito kumonect muna siya sa ating normally close. Ayan, punitan po natin. Pumunta po siya ng 13 timer. So 13 ng timer. Ito po. Okay, 13 ng timer.
So kumalik po tayo dito sa isa, kumalik po tayo dito sa timer dito po sa 13. So kumalik po tayo dito hanggang sa auxiliary normally open, at saka kumalik po tayo dito sa normally close. Pagtawid niya, pumunta po ng timer. So ito po yun. So dito din po sa isa, pumunta ng 14, pumunta ng L2 or E2. So ngayon magkukunik po tayo hanggang dito na. Malapit na kasi dito eh. So dito na lang po tayo sa ating E2. Number 14. Normally, ito yung nasa coil. Number 14. And then kumalik din po siya sa ating E2. So yung E2 nandito. So ngayon subukan po natin itong ginawa nating controller. So ito po. So lagyan po natin ng bumbilya. So paglagyan po natin itong. So ito po yung indicator natin. So ayan. So saksak po natin. So ang ano po nito, timer magbibilang is 1 to 7 bago siya mag-open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So umilaw po siya. So pwede po natin siyang patayin. So pwede po siya natin patayin. So ayan, magbibilang ulit siya 1 to 7. Kapag natapos na pong magbilang, mag-iilaw po siya. So ayan po yung system or setting ng ating timer. So pwede din siyang, kung pwede po natin siyang tanggalin itong ating timer. So tanggalin po natin. So tinanggal po natin. So ngayon, kapag pinatay po natin ay hindi na siya mag-automatic mag-open. Unless ilagay po natin itong ating timer, ay mag-automatic na din naman siya. So ngayon lagay po natin. So ayan, magsisimula po yan magbilang at mag-open po siya. So babaan po natin, medyo matagal. Yan. So nag-open po siya. Tanggalin muna natin. So ibalik natin mga pa. So ayan, magbibilang lang yung ating timer para magsimula ulit siya. So kagandahan dito, pwede natin siya i-manual. So pwede siyang i-manual at patayin. So kapag nawalan po ng ilaw, ay kusang mag-open din po siya gamit itong ating timer. So ayan, nag-trigger po ating timer. So itong ating timer, pag tapos siya magbilang, magpapahinga na siya, hindi na siya maggagana ulit. So patayin natin muna. Connect po natin yung ating timer. I-connect po natin yung ating indicator light. So ang indicator light po natin ay ito po. So connect po natin. So yung pilot yellow natin, kung makikita natin dito, yung pilot yellow, ito po yun. Yung pilot yellow is nakakonect po siya sa A2 hanggang normally close. So dito sa normally close hanggang dito sa ating L1. So ngayon dito tayo una, A2 or
L2 or A2, kahit saan dyan, pwede kang mag-connect dyan kasi mag-isa lang naman yan. So, dyan, dito. Ayan. So, ngayon, connect po tayo sa A2 hanggang dito sa ating pilot yellow. So, ayan. Ayan. So, mula dito. Pumunta ng normally close. So, connect po natin ito sa ating normally close. Ayan. So, ayan. Connect na po ito sa ating normally close. And then, since meron naman po tayo dito, normally close, pumunta na po siya dyan. So, hindi na tayo maglalagay kasi meron na po siya dito sa L, papuntang L1. So, ito po yung tinutukoy ko, L1, pumunta po ng auxiliary normally close. So, ito po yun. Ito po yun. Mula dito sa L1, pumunta ng auxiliary normally close. So, ayan. So, okay na po yung ating pilot yellow po natin. So, ito po yung unang mag-iilaw kung naisaksak na po natin ito. So, itong pilot green naman po natin, dito po natin i-connect sa A1 at A2. Kung sakaling gumana na itong ating contactor, ay i-ilaw din po ito. So, i-connect natin itong ating pilot green. So, itong pilot green natin, so skipan natin. So, ayan. Pumunta po siya ng A1. Ito po yun. A1 at A2. Ito po yung pilot green natin. So, ayan. Tayo sa isang A1. So ngayon sa A2 tayo kumonekta. Sa A1 naman tayo magpo-connect ngayon. Luwagan po natin. So ngayon connect natin sa A1. Palitan po natin, testing na po natin. Kabit po natin yung ating valve. So testing po tayo. So ang unang mag-iilaw po ay itong ating pilot yellow at ito yung ating pangalawa at ating pilot green. So testing po natin, saksakan po natin ulit. So ayan, kung makikita po ninyo ay umilaw po itong ating kulay yellow. So nagbilang na po ang ating timer.
pag natapos itong magbilang ay iilaw po itong ating valve. So ayan, umilaw na po siya. Pwede po siyang nating patayin at pwede din po nating buhayin. Ayan, pag po natin yung start at stop at start po natin, ayan, iilaw po siya. So iilaw po siya. Pwede po natin siyang patayin. Yan. Ngayon, magbibilang pa rin yung ating timer. Babaan natin yung timer. Yan. So, itong pilot green natin ay nabuhay. Yan, nabuhay po yung timer natin. Pagkabuhay ng timer, iilaw po itong ating pilot green at ang ating source dito na po sa, pwede din po kabitan ito ng outlet tulad po nito. So ito ang pwede nating i-connect dito. So ito is indicator lang para malaman kung merong kuryente na pumapasok. So ngayon, pwede po natin siyang patayin. Ngayon, bibilang po kung sakaling masira itong ating timer, ang function po niya is manual lang po. Manual lang. Pwede po natin siyang tanggalin. Pag tinanggal po natin siya, hindi na siya mag-automatic. Ima-manual po natin siya. Yan. Ayan, kung makikita nyo, ayan po. Ayan. Ima-manual po natin siya. So, stop, start, stop, start. Kung makikita nyo yung ating pilot light ay stop na po yan, ano. So ito yung ating indicator light na pilot yellow, hindi pa yan gumagana. Ito po standby position, ito po yon. Tapos kapag gumana na po siya, start po natin. Ito naman po yung iilaw, yung pilot green natin, at mamamatay po ang ating pilot yellow. So ilagay po natin yung ating timer. Yan, nilagay na po natin, tsaka patayin po natin. Ayan, tignan po natin, magbibilang po itong ating timer. Medyo matagal. Ikutin natin. Ayan, patayin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 seconds lang po ay mag-open na po itong ating controller. So depende lang sa inyo kung anong minutes or seconds yung i-set nyo dito, i-setting sa ating timer. So hanggang dito na lang ang ating video. Sana paki-like itong ating video. Maraming salamat sa panonood. Peace out. God bless.